yung iba sa inyo guys, parang feeling ko merong isa sa inyo na parang nagmamalaki mga kapigsi. So parang so full of herself or himself, masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. So it's either kayo yun or siya yun. Kayo lang yung nakakaalam nun, mga kapigsi, pero meron tayong ganong klaseng nararamdaman guys. Pero hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating feelings reading mga kapixie para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination guys ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys, if in case naka-resonate kayo dito. Comment down below. If hindi kayo naka-resonate guys, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo kasi baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. For some of you, meron tayong young female energy, karma energy, and passion energy. So for some of you guys, pwedeng he, she, yung relationship nyo, pwedeng she, mga kapiksi, okay? Pwedeng ikaw yung mas bata sa person mo, pwedeng mas bata siya sa'yo guys. Pero pwede rin naman na immature ba, no? Hindi yung physical na bata siya or pero parang pwedeng medyo isip bata, no? Kaya isip bata kasi medyo immature pagdating sa love and relationship, no? Kumbaga parang hindi pa masyadong hinog sa relationship, pwedeng lack of experience pa, ganyan. So, yeah, or parang hindi pa masyadong ayaw ko naman sabihin na medyo makasarili mga kapiksi, pero parang mainit, no? Yan. Kaya may passion energy dito kasi parang medyo mainit, di ba? Kumbaga parang ganun kasi pagka medyo bata pa sa relasyon, no? Or parang medyo isip bata, parang hindi masyadong, nagets nyo ba ibig sabihin guys? Parang mababaw, no? Parang medyo mababaw but at the same time mainit. Then sa pagmamahal itong person na to mga kapiksi, pwedeng karmic yung relationship nyo guys. Pero titingnan natin kung ano ibig sabihin nito guys later on, no? Kasi pwedeng karmic yung relationship nyo or baka may nakakarma sa inyong dalawa mga kapiksi. So titingnan natin how this story will unfold later pag binasa na natin yung spread nyo guys. Alright, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung energy naman guys sa inyong sitwasyon nitong person mo. So meron tayong the dragonfly energy. Ito yung sinasabi natin na very light-hearted lang, magaan. Ito guys, ito medyo merong transformation, pagbabago, no, na nagaganap dun sa relationship nyo. So etong dalawa na to, these are very positive energy mga kapiksi, kasi ibig sabihin nito parang very light-hearted ganyan, and tawag dito, parang nakakatulong. I'm sensing na yung iba sa inyo guys, parang mas nagfo-focus kayo sa sarili nyo, no? Kesa dun sa relationship mga kapiksi. Pwedeng ito din, pwedeng may nangyari din kasi sa relationship nyo. Alam nyo na yung mga problema, no? Shocking. Pwedeng may nabalitaan kayo sa person nyo, or may nag-cause ng hindi magandang pagkakaunawaan between you and your person na nagdala ng pagbabago, changes dun sa relationship nyo. Pero ito, ang feeling ko dito guys is parang itong nangyari na to sa relationship nyo, doon nyo na-realize na parang okay, from now on, mas magfo-focus na ako sa sarili ko. From now on, I will take care of myself. From now on, I will love myself more. Sometimes kasi yung ganong pananalita, nasasabi lang yon kapag umaayaw na sa relationship or nag-memenor sa relationship. Tsaka ulit napapansin yung sarili kasi
all throughout ng relationship, entire relationship, masyadong na-consume ng pagmamahal din sa partner, nakakalimutan yung sarili. I know most of the people guilty naman siya, no, na parang pinaikot na yung mundo sa person, tapos pag naghiwalay na or nagka-problema na, tsaka lang sinasabi na ayoko muna ng love life, focus muna ako sa sarili ko, mamahalin ko muna yung sarili ko. So even sa mga comments guys, na ano ko yan, nababasa ko yan sa comment section, and okay lang yon kasi nare-realize nyo at least it's not late, no? Pero you also have to understand guys, whether in a relationship kayo or hindi, dapat palagi nyong minamahal yung sarili nyo, okay? So dapat hindi nyo kinakalimutan yung sarili nyo mga kapiksi. But at least, no, sa iba sa inyo, at least natututunan nyo na mga kapiksi na mahalin ang inyong sarili. Meron tayong self-love guys, and Ho'oponopono Subliminal dito sa ating channel. Magandang combo yun, especially if nagdadanas kayo ng mga problema sa relationship. Etong young female na to, titingnan natin guys kasi parang feeling ko this is a third party situation, no? Tingnan natin mga kapiksi if ever na lumabas siya dito. So titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng person nyo guys. Shuffle ko to, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, meron tayong Christmas sale. Naka-flash sa screen nyo guys, magbibigyan ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal mga kapiksi until December 31, kaya mag-avail na kayo guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction mga kapiksi. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Gemini, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung feelings energy mga kapiksi. Meron tayong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring water sign yung person mo or maaring may water element sila sa kanilang natal chart. Mga kapiksi, eto nakikita natin yung mga pag-aaway nyo guys, mga pagsubok sa relationship nyo. There are a lot of conflicts dito sa relationship na to guys, no? Parang yung iba sa nyo, you feel like yung person nyo, parang feeling ng person mo parang ending na yung relationship nyo, parang hopeless, parang wala, puro away lang yung nangyayari sa inyo mga kapiksi, and parang natatrap, parang malungkot yung person mo. Okay, yun yung gusto kong sabihin, malungkot yung person mo, and parang yung person mo feeling niya na-trap siya dun sa relationship nyo guys. Yung iba sa nyo, kung hindi pa kayo naghihiwalay nitong person mo, parang feeling ko, yung feeling ng person mo is parang nakikisama na lang siya sa iyo for the sake of being in a relationship with you, lalo na kung let's say for example mag-asawa kayo or baka may mga anak kayo, pero yung feeling ng person mo, feeling niya na trap siya sa iyo, and parang para sa kanya wala siyang choice. Pero I'm not sensing na parang nag-e-effort itong person mo na maging ma-okay kayo mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo parang tanggap nyo na parehas na ganun na yung relationship nyo. Pero parang feeling ko naman, civil naman kayo sa isa't isa, although yung deep emotions niya sa sarili niya, parang feeling ng person mo is nasasakal siya dun sa relationship mga kapiksi. So meron siyang ganong klase na nararamdaman guys.
pwedeng karmic yung relationship nyo guys, no? Kaya itong mga pag-aaway nyo is paulit-ulit. Kaya yung lumabas kanina, mga kapiksi, pero titingnan pa natin, no? Kasi yung iba sa inyo parang paulit-ulit din na nangyayari, and hanggang hindi nagkakaroon ng acceptance and forgiveness ito sa isa't isa guys, patuloy na mararanasan nyo yung mga painful experience nyo sa relationship. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko merong isa sa inyo na parang nagmamalaki mga kapigsi. So parang so full of herself or himself, masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. So it's either kayo yun or siya yun. Kayo lang yung nakakaalam nun, mga kapisi, pero meron tayong ganong klaseng nararamdaman guys. Pero nakikita din naman natin na yung iba sa inyo talagang you're trying to resolve this matter hanggang kaya nyo mga kapiksi. Ayan, no, hindi natin nakikita na naghihiwalay kayo physically, no, parang nakikita natin na magkasama pa rin kayo mga kapiksi. Ayan, and you're focusing on healing guys. Ayan, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na yung iba sa inyo, you're focusing on yourself, you're focusing on your healing, para nagfo-focus na lang kayo sa sarili nyo dahil dito sa nangyayari sa relationship nyo, no? Kumbaga parang yes, may mga pag-aaway kayo, pero it doesn't you don't let it affect, no? Parang hindi nyo hinahayaan na maka-apekto yun sa sarili nyo mga kapigsi. Meron tayong presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Itong person mo guys, parang ang lalim ng iniisip niya for some reason. Kasi parang parang nararamdaman ko na parang ayaw niya, na parang gusto niya, okay? Pero indecisive siya. Ibig sabihin parang gusto niya magstay sa'yo, at the same time gusto niya din humiwalay sa'yo, pero parang hindi niya kaya. Parang hindi buo yung loob niya na magdesisyon na makipaghiwalay sa'yo, because at the end of the day parang hahanap-hanapin ka pa rin itong person na to, pero meron siyang emptiness inside mga kapiksi. Merong feeling niya may kulang sa kanya. It's either may kulang sa kanya or may kulang sa inyo or may kulang sa relationship nyo, pero feeling talaga ng person mo may kulang. And tawag dito, parang yun yung hinahanap niya mga kapiksi, or yun sinusubukan niyang punan. Pero meron din siyang fear na kapag umalis siya sa'yo, baka lalo siyang mawalan. Nagets niyo ba? So ganun yung nararamdaman. Malungkot yung person mo mga kapiksi. Alright? Marami siyang iniisip, may mga bumabagabag sa kanya guys. Okay? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Malapit na mag-2024. Panoorin nyo na to kung hindi nyo pa napapanood. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.